later. No? Paalala nyo lang sa akin. And then, absolute neutrophil count of 800 per UL. So, nag-differential counting na kayo, no? So, alam nyo na kung ano yung absolute count. And the peripheral blood smear reveals normal-looking neutrophils, but they are very few of them. So, ang basis lang natin dito is yung WBC neutrophil count. Okay? So, review lang tayo saglit ng leukopoiesis. Bago mag-leukopoiesis, ano ang tawag dun sa production of blood cells? All type of blood cells. Di ba yun yung hematopoiesis? Okay, correct. No? So, from that, we have the RBC, which is the erythrocyte, the WBC, leukocyte, and then platelets, which is the thrombocytes. And with that, no, we will focusing sa leukopoiesis. So, ano to? Ano ang nag-i-stimulate para magkaroon ng leukopoiesis? Di ba dalawa yun? Yung nag-i-stimulate. Hala, hindi nyo na maalala. EPO and EPO. May specific answer ako yung nahanap. Familiar with the interleukins and colony stimulating factors? Okay? So, di ba, mayroon tayong different types of interleukins and then yung colony stimulating factors, naka-name siya dun sa WBC kung ano yung i-stimulate nila. For example, granulocyte, colony stimulating factors, no? So, yun naman, ang stimulate niya magkaroon ng production ng granulocyte. Okay? So, ayan, magpo-focus tayo with the leukopoiesis lang saglit, no? So, again, we have different origin depending kung which type of WBC, no? Meron tayo granulocyte and agranulocyte. So, mag-i-start tayo with, ayan, sa hemocytoblast, no? From the myeloid series, para magkaroon ka ng neutro, AO, baso, and then monocytic series for the lymphocyte, and then monocytic series from the monocyte, and then lymphocytic series from the lymphocyte, and then plasma cell series para sa plasma cells ninyo. Okay? So, ayan, for example, ito. Diba? From your hematopoietic stem cell, you have two types. The common myeloid progenitor at saka lymphoid progenitor. So, magkaiba sila na ini-yield. Si myeloid lineage, siya yung nag-give rise to your granulocytes, which is your neutrophil, eosinophil, basophil, and then sa monocytes, ayun, monocytes. So, from that, no, lahat ng, di ba, lahat ng leukocytes natin is nag-originate from the hemocytoblast. Okay? So, ito, no, si myeloblast, familiar, no? Na-encounter nyo naman na yan, di ba? From the granulocyte maturation series, that 0 to 3% of the nucleated cells in the bone marrow is from the myeloblast. So, this is the first granulocytic WBC that is identifiable by the light microscope. And as you can see, no, it has a high nucleus to cytoplasm ratio, wherein the shape is large to oval to quadrangular. So, may makikita din kayong ganun. No? And then, in terms of the chromatin, no, there is a fine uniform, and it has a presence of 2 to 4 nucleoli, so sa iba 2 to 5, and then yung color of the cytoplasm is pale clear blue, no, without the granules. And then
meron tayong different types of granules, di ba? Si type 1, type 2, and type 3. So, si type 1, ito nga yung hindi nakikita o hindi visible yung granules under the light microscopy using the Romanowski stains. Si type 2 naman, there is a presence of dispersed primary, no, azurophilic granules in the cytoplasm. And then si type 3, ito, mas darker yung chromatin niya and mas purplish yung kanyang cytoplasm. So, ang pinagkaiba ni type 2 and type 3, yung number of granules. So, si type 2, lesser 20. Si type 3, more than 20 yung azurophilic granules niya. Okay? So, after the, myeloblast, no, magpo-proceed. Ang next is yung promyelocyte. So, there are relatively larger larger than the myeloblast cells. Kaya kung makapapansin nyo yung size niya, no, 16 to 25 mm in diameter. So, for the nucleus, it is round to oval and often eccentric. And sometimes, pag promyelocyte, may makikita kayo, di ba, na halo or HOF na tinatawag. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung cytoplasm din niya is there's even basophilic and full of primary azurophilic granules. Nasa-zoom ba to? Ayan. So, yung parang mga dot-dot dyan, yun yung azurophilic granules. Okay? Ayun na, mag-zoom back. Okay. So, ano yung mga lysosomal enzymes na present sa promyelocyte, no? During sa previous discussion nyo ng WBC kinetics, no? We have your acid hydrolase, peroxidase, muraminase, myeloperoxidase, di ba? So, yun yung mga lysosomal enzyme na present sa promyelocyte. Okay? And then for the myelocyte, ang tatandaan lang natin to, di ba kanina azurophilic granules. Ang mag-a-appear na dito is yung secondary granules, which is your neutrophilic granules. Okay? So magkakaroon na yan ng neutrophilic granules. Okay? And then, tatandaan ninyo, di ba, si myelocyte, siya yung last stage na capable of cell division. Okay? Tapos nabanggit ko nga kanina, di ba, meron tayong mga different enzymes. So, dito naman kay myelocyte, ano yung mga specific granules na present? Anyway, review na lang to. Sige, ako na muna sasagot para sa inyo. You have your lactoferrin, di ba? Muramidase, collagenase, no? So, yun yung mga specific granules na present sa inyong myelocyte. And then, ito, si metamyelocyte or also known as your juvenile cells, no? So, anong pinaka-characteristic niya? Yung nucleus is indented, no? So, para siyang kidney shape or peanut shape. And then yung chromatin niya, more condensed, no? And this is the last stage of mitosis. Or this is the end stage of mitosis. And then, syempre, ito na, dito na papasok si Band cell. So, this is the last stage before the mature cells. Normally, ang itsura niya, di ba, is a curved band-shaped nucleus. And hindi pa siya nagde-develop ng thread-like format. Si thread-like format, makikita nyo siya sa neutrophil. So, si segmented neutrophil is also known as your polymononuclear neutrophil. No? Ang size niya is 10 to 15 micrometer in diameter, and normally it has 2 to 5 lobes. So, yun yung tatandaan ninyo, ha? Pagdating sa neutrophil, at least 2 to 5 lobes. Bakit ko pinapatandaan? Kasi later, dun sa mga abnormal morphology, nagmamatter kung ilan yung lobes ang meron kay neutrophil. Okay? So, anong functions nga po ng neutrophil natin? Defense
nagdi-defend siya against what infection? Wait, nasaan na? Okay, very good, no? Bacterial infection, acute infection, no? So, kumbaga, isa siya sa mga primary line of defense natin. So, ano ang pinaka-main mechanism ni neutrophil? Di ba? Para magkaroon ng phagocytosis, no? Ayun. Next. Ayan, phagocytosis. Galing nga. Okay, next. So, syempre, bukod sa neutrophil, no, since nasa granular tayo, maturation, meron ding eosinophil, no? So, pinagkaiba nila, yung color ng kanilang granules is red, orange, or orange-pink, no? And then, may band din siya na, what do you call this? Meron din siyang two segmenters, no? Ano yung mga different granules ng eosinophils? We have the peroxidase, acid hydrolase, phospholipase, acid phosphatase, di ba? So, ano naman function ng eosinophil? Bukod sa phagocytosis, no? May function din siya ng phagocytosis, but the difference is mas slower yung kanyang action compared to neutrophil. So, yes, ginagamit to for parasitic infection. And sometimes, no, sa mga, allergic reactions din. Because it produces histamine, correct? And then lastly, for our granulocyte maturation series, our basophil. Normally, this is the one who responds to our allergic and hypersensitivity reaction. So, since meron din siyang granules, like the neutrophil and eosinophil, ang pinagkaiba nila dito, dark violet to purple black yung granules. And they're darker din ang kanyang cytoplasm. So, sometimes, no, yung mga granules na present sa basophil, pwede din siya ma-dissolve in staining and washing. And then again, no, this is the, the myeloid series, no? So, from the myeloblast, from myelocyte, metamyelocyte, and then band cell, or stub cell. So, same lang yun, no? Yung band tsaka stub cell. Immature cell siya bago mag-mature role si PMN or polymononuclear neutrophil. And then for the eosinophil naman, from the myeloblast, eosinophil myelocyte, and then eosinophil. And then ganun din kay basophil. No? So, next, for the monocyte maturation series, no, we have 3 stages lang, the monoblast, promonocyte, and monocyte. So, for the nucleus to cytoplasm ratio noon, 4:1. So, mas malaki lagi si monoblast. Si promonocyte, immature monocyte pa yan, kaya pag nakita nyo sa smear, no, so hindi pa siya ready sa mature role. No, so ang kulay niya is blue-gray cytoplasm with ground glass appearance. Yan yung pag tinanong, which of the WBC has a ground glass appearance? So si promonocyte yun. Okay? And then lastly, ito na, no, ready na sa mature role si monocyte. Okay? So almost same lang sila ng size. Ang pinagkaiba nila is yung nucleus to cytoplasm ratio. Okay? So, ang kulay na ni monocyte, no, blue-gray abundant cytoplasm, meron ding ground glass appearance. Okay? So, si promonocyte, sa kanya mo una pwedeng makita, and then yun, kay monocyte, sa kanya mo din siya makikita. And then, meron din si monocyte na fine azurophilic granules. So, same with the stub cell, pwede din siya magmukhang kidney shape. Kaya minsan nako-confuse kung stub or monocyte. So, mag-check kayo depending on the size. And dun sa
sa granules na present. Okay? So, anong function ng ating monocyte? So, ginagamit natin din siya as defense mechanism, no, against the microorganisms, no? So, yes, pwede din siyang almost same sila ng function ni macrophages. Tama yung sabi nyo. Okay? And then lastly, si lymphocyte, no? So from the lymphoblast, prolymphocyte, and mature lymphocyte. And then si lymphocyte, madaming klase yan. Meron niyang small lymphocyte, medium lymphocyte, and large lymphocyte. So nagbabari yung size ng mature lymphocyte. Okay? But generally, we have two functions of the lymphocyte. We have the B and T cells, wherein B cells is involved more on humoral immunity. So pag sinabi nating humoral immunity, antibody production. And then si T cells naman, so involved siya in cell-mediated immunity. Okay? So ito na. No? Dito na tayo sa talagang main focus natin, the non-malignant WBC disorder. Okay? So, ano nga yung two types ng WBC natin? Meron tayong granular WBC, ibig sabihin merong granules, no? Yun si neutrophil, basophil, at saka si eosinophil. And then si agranular, no? Yun si lymphocyte and monocyte. Okay? So, si WBC natin, kaya siya importante kasi siya yung nagsaserve as our soldier. Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng defense. No? Okay, so paano siya nagbibigay ng defense? No? Through phagocytosis or production of the antibodies. Okay? So if we will compare the WBC and RBC, no? Ano ang mas malaki? Si WBC. Kaya hindi kayo malilito, no? Dun sa morphology, kung RBC ba siya or WBC. So ito, hindi ko sure if nakakita na kayo nung compiled notes ni Sir Balsam. Pero maganda kasi itong arrangement niya ng non-malignant granulocyte and monocyte. So ito, hinati niya into two, which is the quantitative and qualitative abnormalities. So si quantitative, since quantity siya, we are after with the leukocytosis and leukopenia. So, if merong leukopenia si patient, ano yung mga possible reasons? So, meron tayong three types: decrease or ineffective production. Ano yung mga factors na related to it? Possible na magkaroon ng myelohypoplasia, myeloptylisis, radiation, drugs and toxin, Higashi, megaloblastic anemia, and myelocatesis. And then, pag merong altered distribution naman, so possible na there is a acute inflammatory or hormones, or possible because of the corticosteroids. And then lastly, decreased survival. So it could be exhaustive chronic infection, viral infection, hypertonism, or immune neutropenia. And then for the leukocytosis, ayan, normally associated kasi leukocytosis sa neutrophilia. Kaya magkahiwalay si neutrophilia at saka yung ibang WBC, nakakategorize siya as miscellaneous increases. So, pag neutrophilia, nabanggit nga natin kanina na it could be a bacterial infection, there is a toxin, or physiologic causes. Kasi dalawang type kasi ang cause ng increase ng leukocytosis. It could be pathologic and physiologic. And then for the qualitative naman, so dalawang klase siya, we have the morphologic and functional. So morphologic, we have cytoplasmic abnormalities. Ito yung mga toxic granulation, Dolly bodies, Mejigin, Alder-Riley. And then sa nuclear abnormalities, we have the Felger-Huet and hereditary hypersegmentation. So ito, nakafocus to dun sa mga granular WBC. So for the granular naman, which is the lymphocyte, no? So you have the lymphocytopenia and lymphocytosis. So pag sinabi mong lymphocytopenia, decrease ang lymphocyte
levels, no? So, ibig sabihin, yung absolute count ng inyong lymphocyte is less than 1,500. And these are the possible reason, no? Or correlation. Bakit mababa? And then, pag, ano naman yung mga other reason, no, ng primary immunodeficiency disorder pag due to lymphocytopenia. And then, pag lymphocytosis increase, so pag nakita nyo yung book, no, ng RODAX, different siya, different range for the adult, children's, and infant. So, ito yung upper baseline, no, ng normal value. So, pag more than 4,000 increase, so lymphocytosis na siya. And again, no, ito yung mga reasons. So, definition of terms muna tayo, no, para pag nabanggit siya during the discussion, you have the idea kung ano yung sinasabi ni Prof. Okay? So, for the leukocytosis, it is defined as an increase of WBC count. So, pag sinabi nating WBC count, ano nga ang normal range natin? No? It could be, kung tama ako ng recall ha, sa book, 3.6 to 10.6. Balikan ko mamaya. Parang ganun, 3.6 to 10.6. No? So, pag ganun, pag more than 10,500, so ibig sabihin, leukocytosis na siya. Okay? So, sa ibang textbook kasi, greater than 10,500 per ml, leukocytosis na siya. Again, depende to sa normal range pero sa ibang books kasi, greater than 11,500 per UL. Okay? And sabi ko nga kanina that the leukocytosis could be physiologic or pathologic factors. Pag sinabi natin physiologic, no, ang causes nun is because of exercise, stress, no? Pag pathologic naman, it is caused by disease, no? And normally, it is accompanied by the absolute increase of one WBC or another type of WBC. So, yun yung pinagkaiba ng physiologic at saka pathologic leukocytosis. So, syempre, pag may increase, dapat may decrease. So, ibig sabihin, leukopenia is the reduction of your absolute count lower than 3,000 cubic millimeter, or sa iba naman, less than 5,000. Pwede din pala itong UL ha. Less than 5,000 UL. Okay? Prof, anong pinagkaiba ng leukocytosis sa leukemia? So, pag leukemia kasi, gagamitin mo na yung term yun. If there is a malignant increase in the number of the WBC in the peripheral blood, yung as in sobrang taas na talaga. And not only in the peripheral blood, but there is also a presence of leukocyte in other organs. So, doon na papasok si leukemia. Okay? So, wag kayo malilito with the terminologies, no? Pag sinabi naman natin leukomoid reaction, so it refers to a reactive leukocytosis. So, ibig sabihin, increase, no? Okay? So, above 50 times 10 raised to 9 per liter with neutrophilia, and normally, marked left chip. So, ibig sabihin, meron tong mga immature cells. Okay? Yun yung si leukomoid reaction. And normally, pag nagkakaroon ng leukomoid reaction because of the result of acute and chronic infection, kaya siya nag-i-increase. Possible then, there is an inflammation or response to a malignancy. And then lastly, we have the leukoerythroblastic reaction. So, it refers to the increased number of immature neutrophils, nucleated RBCs, and teardrop RBC. So, ano nga ulit ang other name natin ng teardrop, no? Ito yung tinatawag na dark dacrocyte. So, ano naman po,
saan naman po siya associated, no? So, possible na, sa myelofibrosis, no? Doon mo normally makikita si leukoerythroblastic reaction. So, yung si immature neutrophils, nucleated red blood cells, saka teardrop RBCs, so, sabay-sabay nyo yan makikita sa same sample. Okay? Okay, very good. So, ito, no? Reference range tayo. So, again, generally, ang ating WBC count, ang normal range niya ay 3.6 to 10.6. Sa Rodax to, ha? Double check ulit mamaya. Pero, nung binasa ko siya, ang pagkakatanda ko, 3.6 to 10.6. Okay? So, kung mapapansin nyo, dalawa ang normal range natin for the neutrophils. Eosinophils, basophils. Meron tayong relative tsaka absolute count. So, anong pinagkaiba nila? Anong pinagkaiba ni relative tsaka absolute count? Prof, ikaw na muna sumagot. Okay, ako muna ang sasagot. So, si relative tsaka absolute count, parehas yan nagbibigay ng WBC count. Pero ang difference nila, mas informative and mas specific si absolute count. Yes, no? Si relative kasi para lang siya approximate per 100 WBC. Hindi siya yung mismong count. Okay? So again, no? Si relative count, ang binibigay niya lang yung number of specific WBCs per 100 WBC. Kaya nga ang formula niya, di ba? Percent relative count equals to number of WBC per type over WBC 100 WBC counted times 100. And then si absolute naman, di ba? Absolute count, relative count times WBC count. So, yun yung formula nila. So, between the two, mas informative, no? Si absolute count. Kasi ang binibigay niya, specific WBC type. Ayan. Ayan, tama yan. Okay. Tanong, bago tayo mag-proceed, no, with the specific quantitative abnormalities ng WBC. So, what are the non-pathologic factors that affect the WBC count? Bukod sa physiologic conditions. Vaccine is, I think, under din ng physiologic condition. Ayan, do you consider the age of the patient is a non-pathologic factor that affect the WBC count? Yes or no? Yes, no? Bakit? Pag sa infant or sa newborn, ano ang WBC count nila? Normally. Di ba mas increase ang WBC count, no? Yes, no? Madami din silang, mas madami or mas mataas ang WBC count nila compared sa adult. So, yun yung mga non-pathologic factors. First is the age of the patient. Kasi yun yan, newborns have a higher count. And then, yung mga basal condition of the patient, pag at rest kayo, mababa siya. Pero pag nag-exercise ka na, tataas siya. And physiologic conditions. Okay? So, kung mapapansin nyo, no, ang pinakamadami ay si neutrophil. Hindi ko alam if familiar kayo dun sa palatandaan or naturo sa inyo to, yung never let monkey eat banana. Pero kasi ito, naka-arrange kasi siya per per granulocytes at saka agranulocytes. Never
let monkey eat banana. So, ang pinakamadami ay si neutrophil. Ang pinakakonti sa circulation is si basophil. Ayan. Ayan lang din pala, tandaan ko nun sa boards eh. Never let monkey eat banana. Okay. O, tanong muna. Tignan natin kung tama yung sagot nyo kanina. Okay, very good, no? Kasi nga, sabi natin, never let monkey eat banana. And then, si lymphocytes, ang second most common. And then, tama yung sumagot kanina, no? Dominant siya sa children, pero not in adults. Okay? So, madami din naman yung monocytes, pero hindi kasing dami ng neutro at saka lympho. And then si eosinophils, konti lang siya talaga. Pati ang basophils. Okay. Ito na. No. Definition muna tayo. Pag sinabi natin neutrophilia, no, it is increase in neutrophils above depende ito 7 raised to 9 per liter pag adult, and then 8.5 pag children. So pag ganyan, pag above 7 or above 8.5, it is already considered as neutrophilia. Itong range na binigay ko ay absolute range ito, ha? Okay? So, ayan, we have different factors. Galing to sa Rodax, by the way. Kung gusto nyo basahin yung mismong textbook. Ayan, we have different factors. Nabanggit nga natin kanina that possible din ang physiologic conditions kung bakit nag-i-increase. So, we have the emotional, strenuous exercise, trauma, and then pathologic, no? Yung mga pregnancy, infection, burn, surgery, and other conditions. Okay? Ang leukomoid reaction kasama din sa di ba? Sa neutrophilia, kasi sabi natin kanina, bukod sa nucleated RBC, it also accompanied by a neutrophilia. So normally, pag leukomoid reaction, ang WBC count is more than 30,000. Okay? And syempre, it is characterized by a shift to the left, no? So, madami siyang band forms. No? Meron siyang few metamyelocyte or myelocyte. So, basta madami siyang immature cells. Okay? So, pag sinabi naman natin neutropenia, okay, so there is a decrease in the absolute neutrophil count below 2.0 times 10 raised to 9 per liter. Okay? So, sa textbook, no, ang tawag dito, magkaiba ang range ni white adults saka ni black adults. So, mas mababa pa yung pag-black yung ethnicity ng patient. Okay? And then sometimes, no, makaka-encounter kayo ng term na agranulocytosis. So, same lang siya with neutrophilia, pero mas lesser or mas mababa ang neutrophil count. So, pag ginamit na yung term na agranulocytosis, dito na lang. Agranulocytosis. So, ang WBC count nito ay 0.5 times 10 raised to 9 per liter. Okay? So, normally, ang neutropenia, there is a decrease or ineffective production. So, dyan napapasok, for example, si Fanconi's anemia. So, si Fanconi's anemia, di ba, during the discussion ninyo, normally, it is inherited from the bone marrow failure syndrome, no? Na na-acquired sa aplasia. And then, si Cosman syndrome, ito yung mga genetic agranulocytosis, no? Tapos yung mga drugs, no, nagko-cause din siya ng neutropenia. For example, yung mga cancer
for chemotherapy, yung mga gamot na chloramphenicol, antibiotics, benzene, yung mga anti-folate drugs. So, nagkukos din siya ng neutropenia. Okay? Tapos, kung maaalala nyo yung yung table ni Sir, no? Na possible din yung decreased survival of neutrophils. So, possible na mayroong viral infection, no? Ibig sabihin, transient lang yung neutropenia. Pag hypersplenism naman, there is a selective removal of neutrophils, no? So, yun yung mga possible reasons kung bakit nagkakaroon ng decreased neutropenia. Decreased na neutropenia pa, decreased neutrophil. Okay? So, next, no? Pag sinabi naman nating lymphocytosis, no? There is an increase in the lymphocyte count. So, normally, it is 4,800 cubic in adults. And then, pag sa children naman, 7,000. Tapos ano nga yung kanina isa? Greater than 9,000 for the infants. Okay? So, ano yung mga common, no? Yung mga infectious na lymphocytosis, normally ngayon sa children na nagkakos ng viruses. Ano bang types of viruses yun? Yung mga Coxsackie virus, adenovirus, no? So, ang pertussis din, pwede din siya mag-cause ng lymphocytosis, no? Kasi magkakaroon ng inflammatory reaction caused by the Bordetella pertussis, no? Ayun, ano pa ba dito? Ayan, yung mga different viruses. Actually, puro viruses nga to, oh. Chickenpox, influenza, mumps, no? And then, for the lymphocytopenia naman, so pag sinabing lymphocytopenia, decrease in the circulating lymphocyte. So, ito ay below 1,500. And mostly, ang affected dito ay yung T cells, no? Kasi 'di ba, kumbaga sa population between T and B cells, 'di ba si T cells yung pinaka madami. Okay? So for the monocytosis naman, increase monocytes, and normally wala naman monocytopenia, walang ganun, no? Kasi normal, 'di ba, normal naman na konti lang din talaga si monocyte. So magiging pathologic lang siya pag nagkaroon ng increase. So ang pinaka-common diyan is si TB, yung mga subacute bacterial endocarditis, syphilis, mga protozoan infection, rickettsial infection, no, if there is inflammatory conditions, and of course yung mga myeloproliferative disorder. Okay? So, wala akong nakita na breakdown sa textbook, no, ng eosinophilia. So, kapag sinabi nating eosinophilia, ang absolute eosinophil count is above grade, di ba lakita? 0.4. Okay? So, ano yung mga nagkakos ng increase, no, na eosinophils, no? Allergic disease, yun yung mga may urticaria, mga skin disorders, no? Siyempre, parasitic infection, trichinosis, toxocariasis, no? Schistosomiasis, no? Pag sa infectious diseases naman, yung mga scarlet fever, eosinophilic fasciitis, mga fungal infection, no? And then may mga drugs din na nagkukos ng eosinophilia. For example, yung mga pilocarpine or digitalis, no? So, ayun. And of course, myeloproliferative disorder, no? Yung mga Hodgkin's and T-cell lymphomas. Okay? So, pag eosinopenia naman,
since 'di ba ang focus nito is parasitic infection. So pag decrease ang eosin mo, possible na may bacterial infection kasi ang nagwo-work doon is yung neutrophil. Pero pag sinabing eosinophil yung absolute eosin count mo is less than 0.09. Okay? And mahirap mag-detect ng eosinophil kasi nga konti lang din talaga siya sa circulation. Unless na lang magma-manual count ka ng eosinophil. Okay? So, bukod sa bacterial infection, possible din na acute stress, bababa din ang eosin mo dyan. And then yung mga ACTH and epinephrine secretion, yung mga Cushing syndrome, ganyan. And pag meron kang acute inflammatory, no? Ayun. Okay, so next, ito lang din, no? In summary, no, pag sinabi nating neutrophil, pag increase neutrophilia, lagi natin tatandaan is bacterial infection. Pag neutropenia, viral infection, kasi ang nag-work doon, kaya siya magde-decrease is mataas si lymphocytes, no? Si eosinophilia for parasitic infection or allergy. And wala siyang decrease kasi konti nga lang din yung circulating niya. And then si basophil or basophilia, pag may increase siya, no, hypersensitivity din. And then pag si lymphocytosis is viral infection. And then lymphocytopenia, pag mayroon kang immunodeficiency. Monocytosis, so nabanggit ko nga kanina, yung mga tuberculosis. Okay? Ayan. Tapos na tayo sa quantitative. Speed lang, di ba? Dapat alam nyo lang kung ano yung increase, decrease ng neutrophil, lymphocyte. Ayun. Ang kati ng nose ko, I'm so sorry, di ako makafocus. Naniniwala ba kayo na pag makati daw yung nose mo, ibig sabihin may tumitingin ng picture mo? Di naman sa nag-a-assume ako. Joke lang. Wait lang, saglit lang guys. Ang kati talaga. Okay pa ba kayo? Sige, mukhang hindi na. Wala nang sumasagot. Baka may pimple nga sa loob. Okay, wait lang. Kinikis daw po yung picture pag makati yung ilong. Uy, ako nga lang tinitignan, grabe naman. Paasa ka. Joke lang, kala mo naman meron. Okay, so let us now proceed with the qualitative WBC abnormalities. So, ito, possible na ang problem, it's either on the morphology. So, pwedeng may problem with the nucleus, the granules, or the cytoplasm of the WBC. Pwede ding function. Pag sinabi naman natin function, it's either meron siyang enzymatic deficiency or may problem with the chemical reaction or yung action mismo ng WBC. Or possible na combination ng morphology and function. So let's start with nuclear abnormalities. But before we proceed, let's try to answer, ito. Uy, dapat nakuha nyo na to. Basic na sa inyo yan. Nagulat ako, bakit yun yung sagot mo? Kaya nagtataka ako, nagkamali ba siya ng pindot? Okay, so the correct answer is letter C. Neutrophilia, big sabihin, philia is increase. So, high neutrophil count is neutrophilia. Pag neutropenia naman, low neutrophil count,
And then pag lymphocytosis, no, increase ang lymphocyte, and then pag eosinophilia, increase naman ang eosinophil. And then normally nakikita natin ang increase na eosinophil sa allergies and parasitic infection. Ay, Prof, but sa G4 mali daw yan. Ay, baka mali ako nang naklik. Sige. Ay, sige. Baka na mali lang ako nalagay na answer key. I-correct natin mamaya. Okay, so let's start with Felder-Huet anomaly or tinatawag natin na hyposegmentation. Okay? Nung college ako, merong joke dyan. Ano to? Hala, baka i-judge nyo ako. Pero kasi, alam nyo, hindi ko alam ha, pag medyo naughty yung joke, mas madaling natatandaan. So, sabi kasi nila, hindi ko alam kung dapat ko ito ituloy, pero patawarin nyo ako kung pangit tong joke ko. Pero kasi, ewan ko, simula nun, lagi ko na siya natatandaan. So, yung lobes daw ng Felder-Huet is mukha daw boobs, kasi dalawa. So, para di mo siya makalimutan na yun siya, Felder-Huet. So, siguro gets nyo na yun. I'm so sorry, guys. Sorry. Pero kasi, ewan ko for me, pag yung mga ganun, hindi ko po gets. Hala, wag na, sige na, iba na lang ang tandaan nyo pagdating sa... ano to, iba na lang ang tandaan natin pagdating kay Felder-Huet anomaly. So, normal, ang lobes ng Felder-Huet, kung mapapansin nyo, dalawa lang siya. No? So, pwede natin siyang i-describe as a pin's nest. So, I'm not sure if you are familiar with the pin's nest. Ito yung parang old school na glasses. Wait, next na natin para may idea kayo. So, ito yung pin's nest. No? Or possible na pwede din siya magmukhang peanut shape. Okay? So, si Felder-Huet anomaly, it is also known as your true or congenital PHA. No? So, pwede din siyang tawagin na hyposegmentation. Bakit siya tinawag na hyposegmentation? Ano yung pinatandaan ko sa inyo kanina, di ba? Oo, inosente ka. Inosente ka. Ano to? Di ba sabi ko, ang normal lobes ng ating neutrophil is 3 to 5. So, pagdating kay Felder-Huet anomaly, so by lobe siya. So, dalawa lang. So, ibig sabihin, kulang siya ng segmentation. So, kaya siya tinawag na hyposegmentation. And this type of anomaly is autosomal, no? Autosomal dominant disorder, which is characterized by your, yun nga, yung nababanggit natin kanina na decrease nuclear segmentation. Okay? So, possible din na unilobe siya, hindi lang bilobe. So, basta't merong kulang na segmentation ng lobes, automatic, siya na si hyposegmentation. And this type of disorder is a result from the mutation of a lamin B receptor gene. No? So, ito yung nagkakos kung bakit nagkaroon ng problem with the mutation. Kung bakit hindi siya nag-lobe ng maayos, no? Okay? So, again, ano ang tatandaan natin? So, kay Felder-Huet anomaly, ang kanyang itsura, no? It's either peanut shape or pin's nest na tinatawag. And wag niyong kakalimutan, no, dapat meron siyang thin, ayun na masulatan. Pero nakikita niyo ba yung thin filament? No, yun yung importante doon. Kasi yan yung nung lobes, nagse-separate ng ating mga lobes. Okay, so again hyposegmentation, it could be bilobe or unilobe.
So, ang itsura niya, peanut shape or pin's nest, ang kanyang morphology. So, ano yung nag-cause? Ano yung nag-cause nito? Hanggang ako doon na. So, there is a mutation in the lamin B receptor gene. Kaya instead na maging 3 to 5 lobes siya, 2 lobes lang. Okay? So, ayan. Ito yung itsura ng pin's nest. Mukha siyang salamin. So, meron din tayong tinatawag na pseudo-Pelger-Hewitt anomaly. So, itong si pseudo-Pelger-Hewitt anomaly, it can be observed sa mga patient na merong hematologic malignancy such as yung mga myelodysplastic syndromes, acute myeloid leukemia, and chronic myeloproliferative neoplasm. So, possible din na makakita tayo ng pseudo-Pelger-Hewitt sa mga patient na may HIV infection, tuberculosis, or infected ng Mycoplasma pneumoniae. Okay? So, anong pinagkaiba ni true or congenital kay pseudo or acquired na Pelger-Hewitt anomaly? So, sa true PHA, no, yung number of the affected cells is much higher than the pseudo. And in the true PHA, all the WBC lineage are potentially affected in terms of the nuclear shape and chromatin structure. Okay? Kasi sa pseudo PHA, yung this type of phenomenon, nakikita lang siya sa neutrophil. No? Pero kasi yung ganito, pwede din siya makita sa monocyte, eosinophil, basophil, no? Na pwedeng mag-mimic dun sa PHA morphology. Okay? Ayun. So, nabasahin yung difference nilang dalawa. So, in summary, si true Pelger-Hewitt anomaly, mas madaming cells ang affected, more than 60%. Lahat ng WBC lineage are affected and there is a normal granulation. And then si pseudo Pelger-Hewitt anomaly, lesser cells ang affected, which is less than 40%, and nakikita lang siya sa neutrophil. And if you will check the granulation of the cells, no, hypogranulation pagdating kay pseudo or acquired Pelger-Hewitt anomaly. Okay? So, kung meron tayong hypo, meron din tayong hypersegmentation. So, neutrophil have more than 5 lobes, no? Kasi 'di ba ang normal natin is 3 to 5. So, pag more than 5 naman siya, ang tawag na natin sa kanya ay hypersegmentation. And it is associated with megaloblastic anemia. Okay? So, kung mapapansin nyo dito din sa picture, no, that the WBC is bigger. Kaya siya associated sa megaloblastic anemia. Ano siya, larger siya dun sa normal. Okay? Okay. Sorry if para akong nagmamadali. Kasi meron daw kaming exam mamaya. Okay. So, ano pang dapat natin tandaan kay hypersegmentation? No? So, bukod sa associated siya kay megaloblastic anemia, ano pa ba yung mga conditions na associated pag malalaki ang cells? Yung pag abnormally enlarged, no? Di ba may mga magkakasama yan? Pag mayroon kang megaloblastic anemia, there's a deficiency in vitamin B12, di ba? Or folic acid deficiency, no? And then, pwede din siya sa pernicious anemia. Okay. So, ano pa? Familiar kayo, nung nag-discuss ng anemia sa inyo, may na-discuss ba sa inyo na si Ho-Ho?
Yes, pwede din sa mga myeloid neoplasm. Familiar kayo kay HOHO? Diba, sabi natin, associated siya kay megaloblastic anemia. So, paano mo malalaman na may megaloblastic anemia? Bukod sa pag nakita mo na merong hyper-segmented neutrophil. Diba? Dapat, ang red blood cells mo is ovalocytes. And then, merong present ng Howell-Jolly bodies. Okay? Ayun. Okay, so again, recall ulit natin or summary, wrap up natin tong hypersegmentation, no? So, pag sinabi nating hypersegmentation, ang kanyang lobes is more than 5 or more than 6, no? It is normally associated with megaloblastic anemia. So, pwede nating tandaan si HOHO. Ito si HOHO, nakuha ko lang din to sa review center noon, no? So, ano yung mga associated kay megaloblastic anemia? Hypersegmented neutrophils, ovalocyte, and Howell-Jolly bodies. So, yun yung magkakasama with megaloblastic anemia. So, other than megaloblastic anemia, no, pwede din makita ang hypersegmentation sa patient na merong pernicious anemia, folic acid deficiency, other chronic infections, and vitamin B12 deficiency. Okay? And then, ito, Andritz anomaly. Makukuha yan if it is autosomal dominant. Okay? So, this is just another example of your hypersegmentation. So, another type is the Barr body or the sex chromatin. So, it is a small, well-defined round projection of the nuclear chromatin that is connected to the nucleus of the neutrophil. No? So, kaya mapapansin nyo, di ba, ito yung mga lobes natin. And then, meron siyang, pasobra. Kumbaga, ito yung tinatawag natin na drumstick. No? Mukha naman siyang drumstick, di ba? Okay. So, ang tawag dyan ay Barr body. And it is present, no, sa mga female, no? 2 to 3% of the neutrophils in females. And hindi siya nakikita sa males. Okay? Tanong ulit. Meron na kayong basic idea kung ano ang qualitative WBC disorder, no? So, ano kaya siya? Alin kaya dyan? Okay, correct, no? So, letter B, abnormal WBC shape. Si high WBC count, papasok yan sa quantitative, and then itong dalawa, wala lang yan. Okay? Pero magagamit natin si low hemoglobin sa diagnosis ng anemia. Next, tapos na tayo abnormality in abnormality in nuclear abnormalities. So, ang next na natin is abnormalities in granules. So, ang first natin dyan is toxic granules. So, kung mapapansin nyo, no, it is deeply stained basophilic with a blue-black, larger than the normal granules found in the cytoplasm of the neutrophils. Okay? So, etong si toxic granules, possible nyo siyang makita sa band or sa PMN, yung mga polymononuclear neutrophils, or pwede din siya sa monocytes. So, ibig sabihin, hindi lang to sa neutrophil nakikita, yung toxic granulation. Okay? So, yung toxic granules na nakikita nyo dyan, ang tawag dyan ay azurophilic granules. O ito tinatawag natin na primary granules. Okay? So, itong mga granules na to na nagkakos ng peroxidase positive pag gumamit kayo ng special stain. Okay?
Ano pang dapat natin tandaan kay toxic granules? Okay. So, si toxic granules, no, associated siya sa patient with infection, toxic states, o yung, ano to, ano bang magandang, basta may mga nasa toxicity levels ang kanilang body, and then drug poisoning and burns. Okay? Okay po tayo doon sa toxic granulation. So, ang problem lang natin kay toxic granules, no, napagkakamalan siyang Alder-Riley. Okay? Alder-Riley anomaly. No? Kaya yun yung next na pag-uusapan natin, si Alder-Riley. Ayun man next. Okay. So, yun nga, gaya na sabi ko, that Alder-Riley granules may resemble the toxic granules. And it is transmitted, itong si Alder-Riley granules, it is transmitted as a recessive trait. Okay? And characterized by a large dark stain, no? Metachromatic cytoplasmic granules, or tinatawag nga mismo na Alder-Riley or Riley bodies. Okay? So, yung morphology niya may resemble at heavy toxic granulation, and makikita nyo siya sa neutrophilia, Dolly bodies, and shift to the left. So, pag ganon, ibig sabihin, wait lang guys, sorry. Okay, sorry. Okay. So again, no, sabi natin kanina that Alder-Riley granules may resemble the toxic granules. So ngayon, paano nyo siya madi-differentiate? Si toxic granules kasi, meron siyang neutrophilia, Dolly bodies, and shift to the left. Pero kay Alder-Riley, wala siyang ganon. Okay? And normally, si Alder-Riley, associated siya sa Hurler-Hunter syndrome, which is types of genetic mucopolysaccharidosis. No? So again, no, si Hurler-Hunter syndrome, genetic mucopolysaccharidosis, no? And then ang pinagkaiba lang din ni toxic granules saka Alder-Riley, yung leukocyte function is not affected kay Alder-Riley. Okay? So, again, natatandaan nyo kay Alder-Riley, no, yung mucopolysaccharides, no, and yung Hurler-Hunter syndrome. Okay? And so, another example ng ating Alder-Riley granules. So, for the hour rods, no, it is a fused or aggregated primary granules, no? Peroxidase positive din siya sa staining. So, ito ang ating hour rods. And it is it can be found, no, in a patient with acute monocytic leukemia, o yung M4 na tinatawag natin, acute myelogenous leukemia, and erythroleukemia. So, si hour rods din, associated dyan din with pagod cells. So, pag sinabi nating pagod cells, it is the, cells with high amount of hour rods.
no? So, pag ganun, pag meron ng high amount of hour rods, makikita mo na din siya sa M3 or yung tinatawag natin na acute promyelocytic leukemia and DIC. M3 at saka DIC or in disseminated intravascular coagulation natin. But in short, no, pagdating kay our rods, natandaan natin is si primary granule na meron siyang pink or red rod-shaped structures. No? So, saan siya possible na makita? No? Myeloblast, monoblast, and promyelocyte. So, yung mga abnormal cells natin. So, for the Shejiak-Higashi granules, so this disease is characterized by abnormal fusion of the granules in most cells that contain the granules throughout the body. So, ito, yung mga granules na yan, ito, ayan. Okay? Mostly dysfunctional sila. Okay? So, pag ganyan, it represent a abnormal lysosomes. No? So, ano kaya yung nagkukos ng problem dito sa Shejiak-Higashi syndrome? So, may problem tayo with the mutation of the CHS1 chromosome 1. Okay tayo doon? Nakuha? Okay. So, ayun lang, no, for the Shejiak-Higashi granules. Ayan. So, another example of the granules. So, itong A, ito yung neutrophil na merong dark lysosomal granules. Ayan yung granules. And then, for the monocyte, ayan, may granules din. And then, si lymphocyte, one large granules. Dole bodies or Dole Amato bodies, no? Ay, feeling ko kayo hindi kayo nagre-response. Nakwento sa akin nila, sir, na na-discuss na daw to sa inyo. Parang may nagkamali ata ng discussion. So okay lang na bibilisan natin. Kasi alam nyo na to. Eh, siguro din yun ako pinapansin. Nag-a-annotate. Okay, sorry. Naalala ko lang bigla, may nagsabi nga sa akin, kasi nagpe-prepare ako. Sabi, na-discuss nga, parang na-discuss daw to. Hindi ko alam kung sinong lecturer, pero alam nyo na daw to, ganyan. Kaya feeling ko madadalian na talaga kayo. Ayun. Kaya, so sa kanya pala. Ayan. So, for the Dole bodies or Dole Amato bodies, so ang makikita nyo sa WBC is yung single or multiple light blue grayish inclusion. Ayan siya. So, ano ang dapat natin tandaan kay Dole bodies, no? Yung aggregates of the ribosome of the rough endoplasmic reticulum. Okay? So, sometimes, si Dole bodies nako-confuse with Meheglin kasi yung itsura ng spindle shape and minsan na-accompany siya ng large platelet. Kaya siya nako-confuse with Meheglin. Okay? So, minsan makakakuha ka ng ganyan sa smear. Pag kunyari kailangan mo mag-smear, tapos yung EDTA sample mo is naka-prolonged standing na. So, sometimes, na-affect nyo yung color ng Dole bodies ninyo. Instead na magmukha siyang color light blue, mas nagiging gray siya compared to blue. Kaya minsan di siya nakikita. Kaya preferably, pag gusto mo, you're expecting na makakita ng Dole bodies sa sample, dapat freshly prepared yung pagkakagawa ng smear ninyo.
Okay? And then this type of bodies or yung Dole bodies, makikita siya sa bacterial infection, sepsis, and kahit sa normal pregnancy, pwede din siya. No? And nakikita lang siya sa neutrophil, pahabol. And then, nabanggit nga natin kanina, no, na nako-confuse si Dole bodies kay Meheglin anomaly. Pero, ang lagi niyong tatandaan, si Meheglin is a triad of thrombocytopenia. Meron siyang giant platelet at saka Dole body like inclusion sa granulocytes. Ayan. Ito yung giant platelet. No? So, ito naman, ano ang nagko-cause ng ganitong klaseng abnormalities, no? From the MYH9 gene. Ano to? Sa myosin heavy chains on chromosome 22. Okay? Ayan. So, this is just the summary, no, para ma-differentiate nyo ano yung morphologic changes and dun sa mga abnormal WBC natin. Okay? So, we are done with the nuclear abnormalities, abnormality in granulation. So, next natin is sa function. Okay? So, the CGD or the chronic granulomatous disease is the most serious disorder related to a defect in microbicidal activity. Bakit? Because it has the inability of phagocyte to kill ingested microorganism. So, ano ba kasing ginagawa natin? Diba, pag sa phagocytosis, kinakain niya yung microorganism na present. For example, bacteria, ganyan. So, si CGD, meron siyang decreased ability to phagocytize. No? Kaya siya isa sa mga serious problem. Okay? So, ngayon, paano natin malalaman ano ang test na pwede natin gamitin for the CGD? Meron tayo tinatawag na NBT or nitroblue tetrazolium reduction test. So, ang ginagawa niyan, di ba, in normal WBC, tapos gagamit tayo ng NBT reagent, which is the nitroblue tetrazolium, which is ang initial color nito ay yellow. Okay? So ngayon, dalawa ang expected result. Kumbaga, meron tayong positive at saka negative. Okay? So, pag nagkaroon ng oxidation, ibig sabihin merong respiratory burst. No? And then yung isa, no oxidation. So, ibig sabihin, no respiratory burst. Okay? So, ito, ang expected color, pag nagkaroon ng respiratory burst, magiging kulay dark blue siya. And then, ito, magiging yellow. So, anong kinalaman po niyan, pro, no? So, if the phagocyte failed, no, to do its function, so magkakaroon ng failure ng respiratory burst si neutrophil. Si respiratory burst, ginagamit yung term na yan to describe the production of the radicals that acts as antimicrobial agent. Therefore, if there is
there is no respiratory burst, negative siya sa NBT dye test. Pero pag naging yung yellow, naging dark blue, so yun, nagkaroon ng respiratory burst. Okay? So, positive siya sa CGD. Okay? So, para mas malinaw, ano ba kasing ginagawa ni CGD? Diba? Yung mga stimulated phagocyte. Ano bang ginagawa nila? Hindi naman sila nag-generate ng oxygen, diba? Nagpo-produce sila ng hydrogen peroxide. Or nagko-consume sila ng oxygen and then mag-accelerate sila using the hexose monophosphate shunt. So, pag hindi nagkaroon ng respiratory burst from the phagocytosis nga, no? So, hindi ma-release o hindi mapoproduce yung mga free radical forms from the oxygen. So, doon siya nagkakaproblema. No? So, yung problema kasi nito, yung function ng WBC. Diba? Kaya nga sabi natin kanina, na si CGD, ito yung most serious disorder related to the defect ng microbicidal activity. Okay? So, in short, no, yung test na ginagamit dito is si NBT dye test. So, meron din tayong tinatawag na leukocyte adhesion disorder. So, si LAD, these are rare autosomal recessive inherited disorders that results in the inability of the neutrophil. Okay? Neutrophil and monocyte to adhere to the endothelial cells. Kasi pag nag-adhere sila doon, mamamigrate sila from blood to the respected tissues. Okay? So, meron tayong 3 types o subcategories. We have the LAD1, LAD2, and LAD3. So, si LAD1, ang nagkakos ng mutation is in exons 5-9, which is responsible for the integrin of the adhesion to the endothelial cells. So, nandun yung problema sa mutation in exon 5-9. Okay? Si LAD2 naman, no? Ang problema naman nito, ang difference nila kay LAD1 is rarer siya compared kay mas rare si LAD2 kay LAD1. Pero same din sila ng manner. Pero ang pinagkaiba niya, yung mutation problem is nasa SLC35C1. Ito yung code for a fucose transporter na needed for the synthesis of the ligands. Okay? So, syempre, pag there is a decreased amount of the function of the ligands, magkakaroon ng defective leukocyte recruitment. So, doon tayo nagkaka-problema. Kaya ang defect niya, no, ay from the fructose transporter. So, again, no, si SLC35C1, ano siya? Protein code gene. No? And then, lastly, si LAD3, no? These are the leukocytes and platelet normal expression of integrins. Pero ang problem niya is there is a failure response to the external signals, no? So saan yung mutation nagkakaproblema? Doon sa KIDLIN3, no? KIDLIN3 ang problema. So, si KIDLIN3, kailangan yan for the B-integrin activation of the leukocyte rolling. And compared dun sa tatlong categories, si LA3 ang very rare autosomal recessive disorder. Okay? So, si KIDLIN3, kailangan yan, no, for the activation of their glycoprotein receptor. Okay? So, ayan, no, yan yung difference ng mga problema nila. And again, this is the
different disorder, yung CGD at saka yung mga LAD natin, ano yung causes, saan yung problem, no? And ano yung clinical findings nila. Last na ata ito na tanong. Okay, no? So the correct answer is letter B, Yerpelger-Hewitt anomaly. Ano ang features nga ni May Heglin? So, dapat meron siyang giant platelet at saka dolly-like bodies, pero hindi siya hyposegmented, kaya hindi siya yung correct answer. Okay? Sa Jakigashi naman, yes, nag-show siya ng granules, pero hindi din siya hyposegmentation. Okay? And then si CGD, hindi siya granular or nuclear abnormality. Siya po ay functional defect. Okay? Ayan. So, additional lang, no? LE cells. Natatandaan nyo lang, si LE cells ay nakikita sa lupus erythematosus. Okay? So, it is a neutrophil with large purple, homogeneous, and round inclusion. So, ito yan. So, neutrophil yan, no? Kaya lang nagkaroon siya ng, round inclusions, no? So, para ma-prefer mo tong LE cells, dapat ang sample mo is from the Buffy coat. Yung Buffy coat, nasa gitna yun ng plasma at saka ng red cells, kung nasaan yung mga WBC and platelet. Tart cell. So, ito naman, monocyte, ingested lymphocyte. Kaya kung mapapansin nyo, yung laki niya pang monocyte and then yung nasa loob yung lymphocyte. Okay. So, ito na. Miscellaneous for the granulocyte disorders, meron tayong tinatawag na myeloperoxidase deficiency. So, this disorder is inherited as an autosomal dominant. Autosomal dominant. And the myeloperoxidase deficiency can be easily detected by an analyzer. So, yung analyzer, gumagamit siya ng myeloperoxidase para ma-identify yung mga cells using the differential method. Okay? And then, lastly, no? Last na nga ba? Hindi pa pala. Second to the, madami pa pala. 65 na naman. Konti na lang to, mabilis na lang to, no? Ay, ano na nangyari? Okay. So, si flame cells naman, normally it is associated with multiple myeloma and also associated with increased IgA. No? Increased IgA. So, ito, plasma cell siya with red to pink cytoplasm. Kaya siya mukha siyang flame, di ba? Mukha naman siyang apoy. No? Because of the, cytoplasm. Next, si grape cell, berry cell, or morula or moth cell. Diba? Ang dami niya. So, ano ang tatandaan nyo dito? It can also be found sa multiple myeloma and there is a accumulation of the Russell bodies and kung mapapansin nyo, yung plasma cells niya has a vacuoles and large protein globules. Kaya kung mapapansin nyo, no, pag tinignan nyo, para siyang, honeycomb appearance. Okay? Si Dutcher bodies naman, it is just a intranuclear protein inclusion. No? Ito, abnormalities in monocytes, macrophages, and histiocytes. So, ito, it can be subdivided into mucopolysaccharide and lipid storage diseases. So again, no, it could be mucopolysaccharide and lipid storage. So Gaucher's disease. So Gaucher's disease is a lipid storage disease, no? That is inherited disorders, no? So ang problema dito, yung lipid catabolism niya is defective.
So, yung Gaucher's disease, ito yung most common of the lysosomal lipid storage disease and autosomal recessive siya. No? So, ang nagkakos ng disorder na to, it's either a defect or deficiency in the catabolic enzyme of beta-glucocerebrosidase or B-glucosidase. No? So, ito makikita to sa gene located at 1q21. Okay? Itong gene 1q21 necessary to for glycolipid metabolism. Okay? So, ano mapapansin natin sa Gaucher's disease, no? Ito kasi yan, no? Ano mapapansin niyo sa cytoplasm? Ito ay wrinkled or crumpled cytoplasm. Okay? So, anong test pwede natin gamitin dito? Pwede tayo mag-periodic acid shift stain test. Specific siya for di ko na madugtong glucocerebrosidase, no? So, ang kulay niyan during the test is positive red. Niemann-Pick disease. So, ito naman ay autosomal recessive. Again, another example of a lipid storage diseases. And meron yan tatlong subtype, no? Dito na nga lang. Si A, B, at saka si C. Si type A and B, it is characterized by the recessive mutation in the SMPD1 gene, which lead to the deficiency of the lysosomal hydrolase enzyme. Okay? And then si type C naman, decrease siya in cholesterol. Okay? So, ano naman ang napapansin nyo? Kung kanina wrinkled, ito ay may pagka-foamy ang kanyang cytoplasm. Okay? Prof, ano po yung enzyme deficient sa A and B? SMPD1 gene. Kailangan siya sa lysosomal hydrolase enzyme. Okay? Next. Tay-Sachs, no? So, ito naman, vacuolated cytoplasm. Okay? So, there's a deficiency in hexosaminidase A. So, ito naman accumulation of glycolipid and ganglioside. So, this is just the summary of the lipid storage diseases and their associated laboratory test. Ito naman, yung mga variants of monocyte and macrophages lymphosomal storage diseases or disorders. Ito, toxic granulation. Tapusin na natin to. Okay, so ang correct answer dito ay letter B. Okay, so severe, makikita ang toxic granulation sa severe bacterial infection. Okay? Abnormal lymphocyte. So, sa quantitative, ang ginagamit natin na term, pag may abnormal increase or decrease, it's either lymphocytosis or lymphocytopenia. Pero pag abnormal lymphocyte naman, pwede kayo maka-encounter ng names na variant, leukocytoid, reactive, atypical. So, lahat yun, ibig sabihin nun, there is a morphologic changes with the lymphocyte. Okay? So, meron tayong tinatawag na Downey classification.
by Dr. Hal Downey. And ito, ginagamit to for the infectious mononucleosis. Okay? Infectious mononucleosis. Okay? So, ano ang affected cells natin dito? Yung B cells. Okay? Pag si T-cells naman, normally, ito yung mga nagre-react sa Epstein-Barr virus natin. Okay? So, ayan. Pag type 1, itsura niyan is it has a large block of chromatin. Si type 2, sabi nga natin that this Downey classification is for infectious mononucleosis. No? Ang target cells dyan is B cells. And then si type 3 naman, makikita nyo that the lymphocyte has a Swiss miss or moth-eaten appearance. So, yung cytoplasm ng inyong lymphocyte is parang may butas-butas. Okay? So, ayan, si basket cells or si smudge cells, no? Minsan kaya nagiging ganyan yung itsura niya because of the pressure when preparing the blood smear. So, pag ganoon, para ma-troubleshoot niyo siya, you may add bovine albumin para para maiwasan yung parang mukhang na-smudge na cell. Para ma-differentiate nyo lang if true na smudge cell ba siya or artifact lang siya or dahil nga sa may mali kayo na paggawa ng smear. Okay? So, ang description nga nung sa cytoplasm natin, no, there is a degenerate or disintegrated nucleus of a ruptured white blood cells. And normally, kung talagang smudge cells or basket cell, it could be found in the patient with CLL. Okay? Hairy cell. So, ito naman, ang problem din nito ay sa B-cell origin. And makikita mo siya sa hairy cell leukemia. So, ang itsura ng lymphocyte dyan is merong hair-like cytoplasmic protection surrounding the nucleus. Mukha ba siyang hair? Pero hair daw to eh. Ayan. Ayun. Kaya siya tinawag na hairy cell kasi nakikita siya sa hairy cell leukemia. So, pag nag-test tayo ng special stains using TRAP, positive siya. Sézary cell. So, ito naman, nakikita siya sa Sézary syndrome and mycosis fungoides. No? So, ang itsura naman niya is lymphocyte with T cell characteristic or cerebriform or brain-like convolutions. And then lastly, no, these are the other lymphocyte disorders. No? We have the T and B lymphocyte. So, si T lymphocyte, ang common associated dyan is si DiGeorge syndrome. Si DiGeorge syndrome, ito yung merong absence of thymus. Kaya sa medicine, no, ang palatandaan nila yung catch-22. Kasi si DiGeorge syndrome, ang problema niyan, meron siyang cardiac abnormalities, abnormal facial. So, ito yung may mga cleft palate. And then, thymic aplasia. No? And then, hypocalcemia, and yung problem is nasa chromosome 22. So, meron siyang deletion. Okay? So, for the B lymphocyte naman, ang associated dyan is yung S-link gamma globulinemia or Burton disease. So, si X-link, no, sinasabi nga natin ang problema is nasa B lymphocyte. So, ito, ang problema dito, dun sa mutation ng gene na nag-encode ng BTK. So, pag BTK, or tinatawag natin na Bruton tyrosine kinase. So, pag decrease ang production ni BTK, no, magkakaproblema tayo with the B-cell development kasi kailangan yun gene na to
para sa cell development ng B cell. Okay? Kaya doon maglilid si Bruton disease or Bruton agamaglobulinemia. Okay? So, ang problema niyan is yun nga, sa BTK. And then, for the combined T and B lymphocyte, there is that is associated with severe combined immunodeficiency. So, ito, si severe combined immunodeficiency naman, there is a depletion of T and B cells and natural killer cells. And then si Wiskott-Aldrich syndrome. So, ito ay X-linked disorder na ang problema naman niya ay sa mutation ng WASP gene. Okay? So, absent yung WAPS gene. So, anong bang purpose nitong WAPS gene nito? Kasi, ito yung kailangan for the migration, adhesion, and activation ng inyong lymphocyte. So, pag wala niyan, magkakaroon ng lymphocyte disorder. Okay? So, normally, pag meron kayong immunodeficiency, may triad of thrombocytopenia, immunodeficiency, and eczema. Yun yung lagi yung tatandaan for the immunodeficiency. Okay? So, ayan na, last na. Sagutan na natin to. Ano ang diagnosis natin dito? Based sa WBC count, mag-focus tayo sa quantitative disorder. Quantitative disorder na lang. Hala, ayaw mo next. Ano ang ating decrease ang inyong absolute neutrophil count, decrease ang WBC. Ano ang sagot natin dyan? Neutropenia. Yes, very good, no? Neutropenia. Kasi yung total WBC count at saka yung absolute neutrophil count natin ay below normal. Okay? So, ayan. Ang sagot dito ay neutropenia. So, just in case, pwede din leukocytopenia, pero if we are focusing, dito sa neutrophil count, neutropenia. Diba? Ayun. Kung WBC count lang ang basis natin, pwede siya na leukocytopenia. Pero, ayun, meron kasi tayo absolute neutrophil count. So, the possible reason kung bakit mababa ang ating WBC because of the neutrophil. And absolute neutrophil count ang ating in-indicate. Ayan, so, ito, reference value. Tama ba yung 3.6 ko kanina? Oo, tama nga. Okay, 3.6, ang normal na WBC count. So, just in case lang na need yun na reference value. Pero adult na lang binigay ko kasi nga, yung sa book, iba-iba ang range ng child. Depende sa development. Okay? So, for the references, Sturgeon tsaka Rodax, and then some part ng mga lecture previously nila Prof. Balse, Prof. Camarisa, tsaka ni Dr. Laus. Okay? Okay pa ba kayo? Hindi na po. Sorry guys, medyo mahaba. So again, yung reference ng value ng table sa Rodax ko sa kinuha. Kasi yun yung reference textbook talaga natin for Hema. So, this is the only topic sa hematology. And if you think na medyo delikado kayo sa Hema, I hope, this time,
no? Medyo mag-focus kayo sa di pala sa akin, sa topic ko, wag sa akin, no? Sa topic ko. And yes, lahat yun 100 items. Sisikapin ko na makabuo ng 100 items. Prof, pagkuha po ng question for exam, sa PowerPoint lang po ba kayo kumukuha or kasama nyo po yung add-on notes nyo? Actually, combination siya ng tatlo. Kumukuha ako sa PowerPoint, yung mga additional notes, plus sa textbook. Kasi kung mapapansin nyo, halos lahat ng material ko, book-based. Kaya, ayun, I recommend if you have extra time, basa kayo ng book. Ayan. Yung main discussion ko galing sa Rodax, pag medyo nahirapan akong intindihin sa Rodax, kumukuha ako galing sa Turgeon. And then if kailangan ko ng medyo mas sa tingin ko mas madali kayong maiintindihan, nanghihiram ako ng ibang notes. Kumukuha ko sa mga lecture notes ng iba. Okay. Prof, paano po UT natin? Kaya nyo ba ng 30 items, both topics, 15-15 o 40 items, 20-20? 30 para 15-15. Ay, naku. Ala. Ano to? Hala! Baka mag-away-away pa kayo dahil number of items. 50-50 na lang daw para masaya. Prof, kasama po yung kay Prof Kakam, no? Eh, wait lang. Ano tong pinag-uusapan natin? Histopat. Ay, sa H. Okay. Ano ba? Sorry na. Ako pala yung sabog. Ano to? Yung histopat na unit exam, ang total number of items is 40. 20 kay Prof Kakam, 20 kay Prof Camarista. Yung part ni Prof Camarista, lahat ng stain, I recommend. Actually, yan ang problema namin every time pagdating sa evaluation. Sobrang dami ng stain. Pero ang ginagamit lang naman ng stain is HME. Kaya di na ako magugulat if ang evaluation namin isasabihin na ang haba pa din ng stain. Pero as much as possible naman, I ask Prof Camarista to make it concise, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, taasan niyo yung prelim tsaka midterm kasi pahirap ang histopat, hindi siya padali. Diba? Tapos, yung nag-send sa akin nung table, galing din sa Rodax yan. Most of the tables sa Rodax, yung sa thalassemia ang meron galing sa ibang, textbook. Okay. Prof, pwede po ba kaya isabay na lang pre-fine yung UT? Wait lang, ano to pinag-uusapan natin? Histopat or HIMA? Nalito na rin ako. Prof, ano po ulit final answer for UT items ng HIMA? Ano bang kaya ninyo? 30 or 40? Both po sana. Uy, alam nyo kung bakit gusto ko nag-unit test kayo ahead of time. Pero at least magigauge nyo na kung paano yung tanungan ng professors ninyo. Diba? Yung unit exam test nyo kasi pwede nyo siyang gamitin as review. Prof, laging 30 UT po namin sa HIMA. O sige, 30. Prof, nung sa para po nag-iba ng style ng tanong. Basta binigyan ko kayo ng tip ha. Hindi lang tayo puro what if, no? Ano din tayo? Ay, hindi lang tayo puro what if. What if? Ano ba pinagsasabi mo? What if papasaba ako? Hindi lang tayo, recall, no? So, kailangan nyo din ng understand at saka analysis.
Prof, pauwi mo po UT ng hematocrit, please. Gusto nyo ba yun? Basta, sa akin wala namang problema. Basta wag nyo lang i-compare sa ibang professors kasi nga, normally, we just follow the instructions from the dean's office. And kung ano man yung ginagawa na isang professor, not all apply to. At sabi ko nga sa inyo, madali naman akong kausap. Eh, kung kailangan nyo iuwi, iuwi nyo na. Wag nyo lang ipakalat-kalat sa office kasi nagiging issue siya sa ano eh. Ay, sa campus kasi nagiging issue siya sa lower years kasi nga, di ba, hindi naman talaga nagbibigay ng test paper. Anyway, Prof, pwede po bang ipamove ang UT sa Histopat? Isabay po sa pre-finals week. Alam nyo, kaya nga din ako nagmamadaling magpunta ng UE. Kasi, magpapaprint dapat ako ng unit exam. Bukod sa exam namin mamaya. Pwede bang kausapin ko muna ang inyong lecturers kung papayag sila na i-move ang inyong unit exam? Uy, pero sigurado ba kayo na pag binove ang unit exam ng Histopat, ipapasa kayo? Ng final, ay pre-finals. So sure. Pag-isipan ko, kausapin ko na lang si batch representative, no? Kung ano ang final. Basta mag-aral kayo mabuti, ha? Prof, di na namin alam kung papasa kami sa dami na. Actually, madami talaga. Lalo tatong HIMA. Ako lang ang lecturer na HIMA. Grabe talaga yung kaba ko. Pero kaya niyo yan. Yung mga gusto pala magpa-grade consult for the HIMA, available ako na Monday next week. No? And by the way, yung posted na grade, na-post ko na ba? In-upload ko na yun eh, pero pina-check ko kasi yung grade sa Histopat. So, di ko sure if, hindi ko pa siya na viewable sa inyo. So, yung grades nyo ng midterm, yung mga napangakuan ko ng incentive from the asynchronous lecture sa akin, hindi pa siya nagre-reflect doon. Parang tinabi ko muna siya if kung saan ko siya mas okay ilagay, kung sa pre-finals or sa final exam. And pati yung sa incentive for the medtech week. Nagtatampo pa nga ako kay Madam President. Sabi ko, di niyo ako kinausap for the incentive. Hello, Prof. Sabi ko pahingi. Ha? Di porket hindi ba dali lang ang Histopat sa Bakti at saka ano nga na to? Bakti at saka EUBF para lang ata nang lipat na lang daw po sa HIMA yung HCD incentive. Okay, maliban sa OSPE, wala na tayong moving prac sa Histopat. Kaya mag-focus kayo sa major exam. Uy, pwede bang mag-usap ang class if ano ang gusto ng nakakarami? Kasi syempre, ang nagsishare lang ng sentiment sa akin, if yung mga nagchat lang na kung okay lang i-move. Pero I think there are still some students that they want to still continue the exam kasi nga they use that assessment para magamit siya as review. Di ba? Ayan. Sige. Sino ba magko-contact sa akin? Si Madam President ba o si batch rep na lang? Balitaan nyo ko if ano yung final. And then kung suggest kayo na ipamove, I will talk to Prof. Camarista and Prof. Kakam if they are willing to move nga. Diba? Uy, pero mag-aral kayo, ha? Kaya nyo yan. Konti na lang. Tapos second sem na. Baka. Tignan natin. Basta mag-usap kayo as a class, no?
Oo nga, mahirap ang bakti. Naku, sa lahat, hindi ko sinasabing magbagsak kayo, pero hangga't maaari, kung magbabagsak kayo, wag bakti. Kasi sobrang bigat talaga ng bakti. Diba? Ay, may post quiz tayo, pero hihingi kasi sana ako ng pabor. Okay lang ba if late ko siyang ma-post? Pero within the day, ipopost ko lang siya. Tapos, I'll ask permission na lang to Sir Losada na i-extend na lang yung deadline. Naka-prefer naman na yun, kaso kasi hindi ko pa na-upload sa Canvas. And sabi ko nga sa inyo, meron kaming biglaang exam. Kaya, medyo nabago yung aking plano today. So, I'm so sorry for my lapses. No? Basta upload ko siya and then I will remind you na lang to take the post-leg quiz para at least walang makamiss. Okay? Ano pa ba? So, kung wala nang concern or if merong man clarification sa part na hindi naintindihan, dahil minsan nga pati ako nagugulat na ako sa sinasabi ko. Nasasabog na din ako kasi nga ang haba, ang dami pala. No? Ang haba pala nung topic natin ngayon. No? Message nyo lang ako kung saang part kayo hindi na liwanagan para at least, no, pag na-encounter nyo sa exam, masagot nyo siya ng maayos. Okay? Academic break na. Konting tiis na lang. Tatapos na tong SEP na to. Okay? Ayan. So, if ang kapal na mukha ko para sabihin na, if may extra time kayo, magbasa kayo ng libro. No? Pero good luck talaga kung meron. Pero maganda magbasa kayo ng libro. No? Kasi doon talaga mako-cover lahat. Okay? So, ayun. So, sana mag-lunch na kayo, no? Sorry kung late din kayo nakapag-lunch. Pinilit ko na din kasi siyang tapusin. Yun. Parang ang hirap magbabay. So, ito na. Totoo na ba to? Magbababay na ako. Oy, thank you! Guys. Sana. Bye-bye!